Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan makikitang dahil sa pagka-curious ni Ye Xinghe sa level ng White Fang ay tinangka niyang sukatin kung gaano kataas ang tinataglay nitong level, at sa kanyang ginawa ay labis siyang nagulantang sa kanyang napagtanto dahil talaga namang nakakapangilabot pala ang nakatagong lakas ng White Fang. At sa isip-isip ng ating bida matapos niyang sukatin ang level nito ay di niya inaasahang lubha palang napakataas ng level nito na higit pa sa tinataglay niyang level kung saan umabot pa sa puntong di na niya makita ang sukdulang level ng White Fang. Seryoso pang iniisip ni Ye Xinghe ang mga kayang gawin ng makapangyarihang Empress dahil nakasisigurado siyang bukod sa nagawa nitong mapaamo ang napakalakas na halimaw ay may iba pa itong kayang gawin na higit pa dito. Bukod pa dun ay naisip din ni Ye Xinghe ang patungkol sa hinihinging tulong ni Empress Shangguan sa kanya dahil mukha namang di na siya nito kakailanganin pa base pa lamang sa kaya nitong gawin. Maya-maya pa ay nagpatuloy si Ye Xinghe sa pag-iisip nito hanggang sa mapansin na ito ni Princess Yuning. Dahilan upang tanungin niya ito nang may pagtataka sa kung ano ang iniisip nito na mukhang napakaseryosong bagay, na agad namang tinugunan ni Ye Xinghe at agad siyang nagpalusot dito na wala naman siyang iniisip na kung ano at nagkakamali lamang ng pag-aakala ang prinsesa. Dahilan upang agad siya nitong asar-asarin sa harap ng maraming cultivator na nakakasaksi at maging ang dambuhalang White Fang ay nagtataka na sa biglaang ikinilos ni Princess Yuning. Maging ang ibang mga cultivator sa gilid ay tila nakakahalata na sa dalawa kung saan may pagtataka na lamang nila itong tinitingnan na animoy alam na nila ang relasyon ng dalawa. Maya-maya pa dahil sa kanilang nakikita ay may pagtataka ng napatanong ang isa sa kanyang kalapit kung tama ba ang kanilang hinala base sa kanilang nakikita sa dalawa kung saan tuluyan nang nahulog ang puso ni Princess Yuning kay Ye Xinghe ng kanilang clan. Na di naman agad natugunan ng isa at sinabi na lang nito na papaano yun mangyayari isa naman itong prinsesa ng North Guardian Lord Mansion na lubhang malayo ang antas ng kanilang katatayuan sa buhay. Subalit agad naman itong kinontra ng isa at habang nakatingin sa maaliwalas na mukha ni Princess Yuning ay sinabi nitong sino namang makakapag-sabi na di sila pwedeng magsama dahil lamang sa magkaiba sila ng mundong ginagalawan. Bumalik ang eksena sa dalawa kung saan maririnig na bigla na lamang nagsalita si Princess Yuning at sinabi nitong narinig na niya ang lahat-lahat kaya naman alam na niya ang nangyari, na labis namang ipinagtaka ni Ye Xinghe dahil di niya agad napagtanto kung alin ang tinutukoy ni Princess Yuning na narinig na niya. Maya-maya pa ay muling umimik si Princess Yuning at malungkot nitong sinambit na di niya sukat akalaing may mangyayaring ganon sa buong Asher Feather family na talagang lubhang nakakalungkot kung iisipin. Natinugunan naman ni Ye Xinghe habang may ngiti sa kanyang mga mukha at sinabi nitong ang lahat ng nangyari ay hindi kasalanan ng prinsesa kaya di daw dapat nito sisihin ang kanyang sarili bukod pa doon ay tapos na rin daw naman yun kaya di na daw yun dapat pang pag-usapan at wala na daw dapat pang ikalungkot si Princess Yuning. Natinugunan naman ni Princess Yuning at sinabi nitong di niya maiwasang makaramdam ng kalungkutan dahil nalaman niyang lubha palang madami ang nasawi sa panig ng Asher Feather family dahil sa nangyaring kaguluhan. Natinugunan lamang ni Ye Xinghe at muli niyang sinabi na magiging maayos ding daw ang lahat kaya naman di na dapat pang pag-usapan ang nangyari na dahil sa ngayon daw naman ay natapos na ito. Subalit dahil sa patuloy na ipinapakitang lungkot si Princess Yuning dahil sa kanyang nalaman kaya muling nagsalita si Ye Xinghe at may pagkaseryosan sinabi nitong wag daw mag-alala si Princess Yuning dahil di daw naman niya palalampasan ang kalapastangan ng ginawa ng Dark Moon family sa kanila at naghahanda lamang siya upang maningil sa mga ito ng buhay. Matapos ng pag-uusap ng dalawa ay agad na din silang sinundo ni Uncle Patriarch upang doon na lang sila mag-usap sa loob kaya naman makikitang nag-umpisa na ding maglakad ang mga ito patungo sa silid kung saan nagpupulong ang bawat miyembro ng Asher Feather Clan. Habang naglalakad ang mga ito ay biglang nagsalita ang ating bida at mariin niyang sinabi kay Uncle Patriarch na kailangan na nilang mag-umpisa sa pagpapalakas ng kanilang mga depensa at kailangan na din nilang maghanda upang lumaban dahil anumang oras ay maaaring magpadalawa ng mga tauhan ng Dark Moon family para muli na namang manggulo sa kanilang clan. At muli na ngang nagpatuloy ang lahat sa paglakad habang makikita namang sumusunod lamang sa kanilang ang dambuhalang White Fang ayon sa utos ni Empress Shangguan. Maya-maya pa ay napalingon ang ating bida sa dambuhalang White Fang na sumusunod sa kanila at naisip ng ating bida na kung sakaling tutulong sa kanilang problema ang dambuhalang White Fang ay nakakasigurado siyang malaki ang maitutulong nito dahil sa nakakapanindig balahibong lakas na tinataglay nito na nakatago sa kanyang panlabas na anyo.
Subalit naisip din ni Ye Xinghe na baka hindi ito tumulong sa kanila dahil wala naman dito ang tunay nitong master na papwedeng mag-utos dito na 100 porsyento nitong susundin. Maya-maya pa sa di inaasahang pagkakataon ay may bigla na lamang naisip si Ye Xinghe kung saan na itsura ng pagmumuko nito ay mukhang tila maganda ang naiisip nito. At ang naisip pala nito ay ang humingi ng tulong kay Xia Yuning kaya naman agad na din siyang nagsabi dito at marahan niyang sinabi kung papwede daw ba siyang matulungan nito sa kung anong bagay, na agad namang tinugunan ni Xia Yuning at tinanong nito pabalik ang ating bida sa kung ano namang tulong ang kailangan nito sa kanya. Kaya naman agad nang ipinaliwanag ng ating bida ang kanyang kailangan kung saan sinabi nitong gusto sana niyang kumuha ng mga expert na cultivator subalit di naman niya alam kung papaano ito gawin, at naisip niyang dahil sa isa itong prinsesa ng North Guardian Lord Mansion ay mas may alam ito sa ganitong bagay kaysa sa kanya. Subalit agad ding kinlaro ni Ye Xinghe kay Princess Yuning na wala siyang balak umarkila ng mga expert na may kaugnayan sa North Guardian Lord Mansion ganun pa man ay nag-aka sakali lamang siya na may alam si Xia Yuning na ibang mari-recruit na mga expert. At ang mga sinambit naman ni Ye Xinghe ay agad na tinugunan ni Xia Yuning at sinabi nitong madali lamang para sa kanya ang kumuha ng mga expert na walang kaugnayan sa kanilang North Guardian Lord Mansion dahil ang kanyang master ay may napakataas na reputasyon at madaming mga expert cultivator ang handang sumunod sa lahat ng mga utos nito. Na agad namang tinugunan ni Ye Xinghe at may pagtataka niyang kinlaro kung ang master daw ba ni Princess Yuning ay nagmula sa Imperial Court. At ang tanong naman ni Ye Xinghe ay agad na tinugunan ni Princess Yuning at sinabi nito di daw galing sa Imperial Court ang kanyang master na tinutukoy. Dagdag pa nitong paliwanag na mula daw ito sa Tianyin Martial Goddess kung saan gaya ito ng ibang lugar na nakabukod sa lipunang mayroong namumuno gaya ng Imperial Court at North Guardian Lord Mansion. Maya-maya pa ay nakisingit na si Uncle Patriarch at sinabi nitong kung ganun na wala itong kaugnayan sa may matataas na katatayuan ay papaanong madaming cultivator ang gustong sumunod dito gaya ng pinagsasabi ni Princess Yuning kanina. At ang tanong naman ni Uncle Patriarch ay agad na tinugunan ni Princess Yuning at may pagmamalaki niyang sinabi na dahil daw ito sa ang kanyang master ay isang 8th Heavenly Layer realm na isang star martial artist. At nang marinig ni Ye Xinghe ang revolusyong sinabi ni Princess Yuning ay labis siyang nagulantang dahil meron palang isang star martial artist ang kasalukuyang may ganitong level na lubhang bihirang maabot para sa kanilang mga star martial artist. Ipinaliwanag ni Princess Yuning na ang cultivation level ng isang star martial artist ay lubhang napakahirap mapaangat kaya naman ang isang star martial artist na may ganitong level ay labis na hahangaan ng marami. At dagdag pa nito kahit na merong mga star martial artist na ang kasalukuyang may 7th Heavenly Realm level ay di pa din ang mga ito nakakaangat sa 8th Heavenly Layer Realm di gaya ng kanyang master subalit wala pa din namang umaangat na star martial artist sa 9th Heavenly Realm kaya kahanga-hanga talaga ang kanyang master. Dagdag pa nito na ang isang star martial artist na nagawa ng makapag-breakthrough sa 6th Heavenly Layer Realm ay maituturing ng isang genius dahil sa lubhang napakahirap ng pag-angat ng mga ito ng level. Bukod pa doon ay sinabi din nito na kaya maituturing na kayamanan ang mga star martial artist na nagawang makaabot sa antas ng 6th Heavenly Layer Realm ay dahil sa kakayahan ng mga itong magpagaling na lubhang kailangan ng lahat dahil kahit saan daw dako ay maaaring kang makatagpo ng may malubhang pinsala. At may pagmamalaki niyang sinabi na sa pagiging 8th Heavenly Layer Realm ng kanyang master ay sobrang dami na nitong napagaling na umabot pa sa halos di bababa sa 10,000 katao at ang lahat ng mga ito ay maalam tumano ng utang na loob kaya naman madaming expert ang gustong sumunod sa mga utos nito upang makapagbalik ng kanilang utang na loob sa kanyang master at ang iba pa daw dito ay mayroong matataas na level. Isiningit pa ni Princess Yuning na siya lamang daw ang nag-iisang treasure disciple ng kanyang master na mukha namang walang katotohanan. At nang marinig ni Ye Xinghe ang mga dahilan kung bakit madaming gustong sumunod sa master ni Princess Yuning, ay napagtanto niyang ang healing ability pala ng isang star martial artist ay maaaring makapagpataas ng reputasyon ng isang cultivator sa lipunan. Maya-maya pa ay muli nang nagsalita si Princess Yuning at sinabi nito kay Ye Xinghe na maaari niya itong matulungang mag-recruit ng ilang mapagkakatiwalaang cultivator subalit meron naman siyang isang kondisyon na gusto niyang maging kapalit ng kanyang tulong. At nang marinig ni Ye Xinghe ang mga sinabi ni Princess Yuning ay agad niya itong tinanong pabalik kung ano naman daw ang kondisyon nito para sa kanyang tulong.
At nang marinig ni Princess Yuning na tila payag ang ating bida ay masaya niyang sinabi ang kanyang kondisyon kung saan sinabi nitong kahit saan daw magpunta si Ye Xinghe ay kailangang kasama-sama siya sa lahat ng oras. At nang marinig ni Ye Xinghe ang kondisyon na gusto ng prinsesa ay bigla na lamang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito na halos di na mapinta sa sama. Maya-maya pa ay sinabi na ni Ye Xinghe na paano daw naman kung kailangan niyang magbanyo o maligo. Dagdag pa nito na di daw naman siya papayag kung kasama pa ito sa ganang bagay kaya hahanap na lamang siya ng ibang solusyon sa kanilang problema. Agad namang kinlaro ni Princess Yuning at sinabi nitong papwede daw naman silang gumawa ng mga panuntunan para sa mga ganang bagay, sabay tanong sa papaalis nating bida kung papayag na daw ba ito. Agad namang tinugunan ni Ye Xinghe at sinabi nitong di na daw bali dahil gagawa na lamang siya ng paraan mag-isa para dito. Dahilan upang tuluyan nang mahulog sa patibong ng ating bida si Princess nang sabihin nitong di na daw bali kung walang kondisyon basta at pumayag lamang ito nang tumulong siya sa ating bida nang walang anumang kapalit. At nang marinig ni Ye Xinghe na matagumpay siyang mapapayag ito sa kanyang gusto nang walang kapalit ay agad siyang nagpasalamat dito upang di na nito mabawi pa ang kanyang sinabi, habang may kakaibang ekspresyon ng mukha, dahilan upang mapagtanto ni Princess Yuning na nahulog lamang siya sa patibong ng matalino nating bida. At maya-maya pa nang mapagtanto ni Princess Yuning na wala na siyang magagawa ay agad nitong tinanong kung ano daw dahilan ng ating bida sa kanyang ginagawa sa kanya. Na agad namang tinugunan ni Ye Xinghe at marahan nitong sinabi na sa nakalipas daw na mga buwan ay nagawa niya itong tulungan at di pa daw ito nagbabayad ng utang na loob kaya daw dahil ngayon ay tutulong na siya sa kanya ay patas na daw sila. Subalit agad din namang napagtanto ni Princess Yuning na di talaga yun ang dahilan ni Ye Xinghe na kanya namang ikinatuwa, subalit upang di mahalata ay naggalit-galaitan ito sa pagtatanong sa kung ano daw ibig sabihin ng ating bida nang sabihin nitong tabla na silang dalawa. Dagdag pa nito na mula daw ngayon na nasa ating bida na daw ang lahat ng kanyang atensyon ay wag daw nitong susubukang gumawa ng kahangalan sa kanya dahil malalagot daw ang ating bida. Na agad namang tinugunan ni Ye Xinghe at sinabi nitong dahil ito ang prinsesa ay masusunod daw ang mga sinambit nito. Mabilis na lumipas ang mga araw kung saan makikita si Princess Yuning na tuluyan nang gumawa ng mga sulat upang makakuha ng ilang mapagkakatiwalaang cultivator gaya ng pinanggako niyang tulong sa ating bida. Matapos kay Princess Yuning ay lipat naman ang eksena kay Ye Xinghe kung saan sinasabi ng kwento na di daw tumitigil si Ye Xinghe sa patuloy na pagpapadaloy ng kanyang chi sa buong katawan, at walang tigil na pagko-cultivate kahit na ano pa mang ginagawa nito gaya ng ipinapakita. Nagpatuloy lamang si Ye Xinghe sa mariing pagta-training upang mas lalo pa siyang makapag-breakthrough sa mas mataas pang level, at sa isip-isip niya habang pinakikiramdaman niya ang bug zone ng kanyang star energy ay napagtanto niyang nagawa na pala niyang makapag-breakthrough sa 5th heavenly realm sa isang napakabilis na panahon lamang. Subalit dagdag pa ng ating bida na yun lamang ang level na makikita sa kanya ng ibang cultivator subalit dahil sa ibang paraan niya ng pagko-cultivate ay nagawa na niyang maging mas malakas pa sa isang 6th heavenly layer realm expert na cultivator kahit na kasalukuyan pa lamang siyang nasa 5th peak heavenly realm. Dagdag pa ni Ye Xinghe na agad niyang susubukan ang kanyang panibagong lakas upang masukat din niya kung hanggang saan ang limitasyon ng kanyang bagong lakas. Makalipas pa ang ilang sandali ay may isang cultivator ang mabilisang nagtulak ng pintuan kung saan nagko-cultivate si Ye Xinghe, kasunod ng malakas nitong pagtawag sa pangalan ng ating bida na animoy may isang emergency na nangyayari, dahilan ng sandali nitong paghinto sa pagko-cultivate sabay tanong sa lalaki kung anong meron at tila ngasing ito. Na agad namang tinugunan ng lalaki at may pagkabahala niyang sinabi na sa kanilang bakana ay nagdagsaan ang di mabilang na mga expert cultivator sa di malamang dahilan, at ang ipinapangamba pa nila ay ngayon lamang nila ang mga ito nakita at ang hinala nilang lahat ay padala ito ng Dark Moon family upang tuluyan na silang lipilin at burahin sa kasaysayan. Nang marinig ni Ye Xinghe ang lahat ng makapanindig balahibong kaganapang nangyayari sa kanilang bakana ay labis siyang nagulantang at di makapaniwala sa lahat ng mga sinambit ng matabang cultivator. Agad na nagdumali ang ating bida upang tingnan kung may katotohanan ba ang mga sinambit ng nagbalita sa kanyang cultivator at habang mabilis at may pagkabaalang tumatakbo ay iniisip din ito ang pagdadatingan ng madaming cultivator sa kanilang clan ng biglaan.
Habang may nababahalang ekspresyon ay mariin nitong iniisip na kung talagang ang padala ito ng Dark Moon family ay siguradong malalagay sila sa matinding peligro dahil mas nauna pa ang mga hangal na gumawa ng aksyon bago pa sila makapag-recruit ng madaming cultivator ayon sa kanilang naging plano. Makalipas pa ang ilang sandali ng kanyang pagtakbo ay bigla niyang nakita si Princess Yuning na nakatingin sa kanya dahilan ng bahagya niyang pagkabigla dahil mukha namang walang nagiging problema base pa lang sa ekspresyon ng mukha ni Princess Yuning. Maya-maya pa ay tuluyan ng umimik si Princess Yuning at sinabi nitong buti na lang at tuluyan nang dumating si Ye Xinghe dito. Makikitang may pagtatakang tinanong ni Ye Xinghe si Princess Yuning patungkol sa mga expert na dumagsa sa kanilang clan, at mariin pa niyang kinlaro kung galing daw ba ang mga ito sa Dark Moon family upang muli na namang magsigawa ng kaguluhan. At nang tingnan ni Ye Xinghe ang nagdagsaang mga cultivator ay labis na nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa sobrang dami ng bilang ng mga ito. Kung saan ipinapakitang lubha talagang napaka-dami ng bilang ng mga expert cultivator na dumagsa sa kanilang clan at base sa mga postura ng bawat isa ay di maitatangging may malalakas ang mga itong abilidad at mukhang mga sanay na sanay sa matitinding labanan. Inisa-isang pagmasdan ni Ye Xinghe ang bawat isang expert na malapit sa kanya kung saan napagtanto niyang sa iba't ibang clan ang mga ito nagmula base pa lamang sa kanilang mga kasuotan at itsura. At marahang sinabi ni Ye Xinghe kay Princess Yuning na sa kanyang nakikita ay 100% siyang kasi sigurong ang lahat ng mga ito ay di nagmula sa Dark Moon family, at dagdag pa ng ating bida na bagamat di maitatangging may kakayanan nga ang Dark Moon family para kumuha ng madaming cultivator subalit di ito sapat para makapag-recruit ang mga hangal ng ganitong daming bilang ng mga expert kaya naman talagang segurado na siyang di ito padala ng Dark Moon family. May pagtatakang tanong pa ng ating bida kay Princess Yuning kung ito daw ba ang nag-imbita sa lahat ng mga expert sa kanilang harapan upang pumunta dito mismo sa kanilang clan. At ang katanungan naman ng ating bida ay agad ding namang tinugunan ni Princess Yuning at mariin niyang itinanggi na siya ang nagpapunta ng lahat ng mga expert na ito dito. Dagdag pa nito na ang natatandaan lamang niyang bilang ng sulat na kanyang ipinadala sa kanyang master ay hihigit lamang sa 50 piraso kaya naman di din niya alam kung bakit lubhang napakadami ng bilang ng mga cultivator ang nagdagsaan sa Asher Feather Clan. Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan na ding dumating si Uncle Patriarch upang tingnan ang nangyayaring kaguluhan sa bakana ng kanilang clan at kasama nito si Yezhuo na ama ng ating bida. At labis ding ang dalawang nagulantang sa dami ng bilang ng mga cultivator na sumambulat sa kanilang paningin kung saan halos lumuwa na ang mga mata ng dalawa nang makita nila ang lahat ng mga expert cultivator na ito. At makalipas lamang ng ilang sandali ay agad nang nagtanong si Uncle Patriarch sa ating bida kung saan marahan nitong tinanong si Ye Xinghe sa kung ito daw ba ang nag-imbita ng lahat ng mga cultivator na kanilang nakikita. Na agad namang tinugunan ni Ye Xinghe at mariin niyang sinabi kay Uncle Patriarch na maging siya ay naguguluhan din sa mga nangyayari dahil di din niya alam kung saan ang mga ito nagmula at kung ano ang ginagawa ng mga ito sa kanilang clan. Matapos sa dalawa ay lumipat naman ang eksena sa isang cultivator kung saan napansin na nito ang pagdating ni Ye Xinghe sa kanilang harapan. Dahilan ng malakas nitong pagsigaw at sinabi nitong ang kanina pa nila iniintay na si Young Master Ye ay kasalukuyan ng nasa kanilang harapan. Dagdag pa ng isa na mukhang ito na nga si Young Master Ye na kanina pa nila iniintay, kaya naman napunta ang lahat ng atensyon ng mga cultivator kay Ye Xinghe na makikitang labis ding nagulantang nang marinig niyang tawagin siya ng lahat na Young Master Ye sa di man lang dahilan. Lahat ng mga expert cultivator ay nag-isa-isa nang ang lumapit sa ating bida habang mariing nakatingin dito habang makikita naman si Ye Xinghe na patuloy pa ding naguguluhan sa mga nangyayari at sa kung bakit siya tinatawag ng mga itong Young Master. Maya-maya pa ay marahan ng nagpakilala ang ating bida kung saan sinabi niyang siya nga si Ye Xinghe subalit naguguluhan siya sa mga nangyayari kaya naman baka daw pa pwedeng may kahit isang magpaliwanag sa kanya ng mga ito. Na agad namang tinugunan ng isang expert kung saan sinabi nito kay Ye Xinghe na sabihin daw sa kanila ng malinaw ang tinutukoy nito at handa silang sumagot lahat sa kung anumang itatanong ng kanilang Young Master Ye. At sa pamamagitan pa lamang ng pagseselita ng cultivator ay agad na napagtanto ni Ye Xinghe ang kasalukuyang cultivation level nito kung saan sa isip-isip ni Ye Xinghe na sa paraan pa lamang ng pagsasalita nito ay siguradong isa itong 6th Heavenly Layer Realm Expert. Maya-maya pa ay tuluyan nang sinabi ni Ye Xinghe ang kanyang nais itanong kung saan marahan niyang kinlaro sa lahat ang patungkol sa pagpunta ng mga ito sa kanilang Asher Feather Clan.
Dahilan upang maguluhan din ang lahat ng mga cultivator na makikitang nagkatinginan pa sa isa't isa sa kadahilanan ng pagtatanong ni Ye Xinghe sa kanila ng ganitong klaseng tanong. Maya-maya pa ay may isa ng cultivator ang nagsalita at mariin nitong sinabi na si Young Master Ye daw mismo ang nagpapunta sa kanila dito, subalit bakit tila di daw ata ito batig ng ating bida. At ang tugon naman ng ilang cultivator ay labis na ipinagtaka ni Ye Xinghe at maging ni Uncle Patriarch dahil wala silang kaalam-alam na nag-imbita na pala sila ng ganito madaming cultivator. Guys, wag mo muna skip ang ating video dahil may gusto lamang ang Lodi nyong ipabatid. Guys, ipagpatuloy nyo lamang ang pagsuporta hanggang sa maabot natin ang 10k subscriber nang ganahan naman tayong mag-upload at masaya na ang idol nyo sa channel na ito. Salamat! Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan sa loob ng Asher Feather Clan kung saan agad na ipaliliwanag ng isang cultivator ang dahilan ng kanilang pagdadagsaan sa kanilang clan. Bukod pa doon ay sa di inaasahang pagkakataon ay muli na namang mapupunta ang ating bida sa ibang demensayo na labis naman niyang ipagtataka sa kung papaano na naman siya muling napunta dito. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-comment, at kung gusto niyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Follow.